isang batang lalaki na tinatawag na Duke of Death, na sumpa ng isang mangkukulam. Bawat bagay na hawak niya ay namamatay. Pinalayas siya ng kanyang ina sa isang malayong mansyon. Si Alice, isang kasamahan noong bata, ang naglilingkod sa kanya at tanging siya lamang ang nangaasar kay Duke gamit ang kanyang katawan para ma-enjoy ang reaksyon ni Duke. May dumating na kaibigang si Philip na nagudyok kay Duke na maging kaibigan ulit. Pinigay ni Philip ang bulaklak ngunit namatay ito nang hawakan ni Duke. Si Duke ay kinatatakutan sa kanyang sumpa. Sinabi ni Philip na inutusan siya ng ina ni Duke na maging isang spy. Iniwan ni Philip si Duke, itinuring itong halimaw. Sa kabila ng lahat, nangako si Duke na babaliin niya ang sumpa at gagantihan si Alice sa lahat ng kabutihan nito, at sasabihin ang kanyang pagmamahal at hihingi ng kasal. Pumalik si Rob, ang matandang butler niya, ngunit nag-aalala si Duke dahil malabo ang mata ni Rob. Nagtuon si Duke sa pagtugtog ng piano at sinulat ang isang kanta para kay Alice, ang kanyang maid at kaibigan. Iniharap ni Duke ang kanta kay Alice at malapit na siyang halikan nito. Biglang dumating si Viola, ang kapatid ni Duke, na agad nakapansin na may pagtingin si Duke kay Alice at inasar siya. Sinabi ni Viola na dapat niyang sirain ang kanyang curse kaagad para makauwi na sa kanila. Nabangga ni Viola si Rob at nagkagusto ito dito. Isang pusa ang pumasok sa mansyon, nagdulot ng pangamba kay Duke dahil sa sumpa niya, ngunit natuklasan niyang may sulat itong humihingi ng tawad. Iniisip niyang itinapon ang pusa, ngunit paglabas nito, natuklasan niyang may pamilya pala ito. Sa huli, tinanong ni Duke si Alice kung ano ang nararamdaman, at inamin ni Alice na iniibig at iniidolo siya. Inimbitahan ni Alice si Duke na makisali sa isang pista sa bayan, na may suot na costume upang hindi maging panganib. Sa pista, nakilala si Alice ng isang babaeng nakamaskara na si Delph bilang anak ni Sharon Landrot. Isang batang malungkot, ngunit natulungan ito ni Duke sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano at nagsimulang sumayaw ang mga tao sa paligid. Naging malungkot si Duke nang hindi niya kayang mahawakan si Alice sa date nila. Siniguro naman siya ni Alice na sapat na ang pagiging malapit nilang dalawa. In-invite ni Duke si Alice sa isang bangka para manood ng meteor shower, ngunit nahulog ito sa tubig. Hiniling ni Alice ang isang halik mula kay Duke, kahit pa siya ay mamatay ngunit tinanggihan ito ni Duke. Sinabi ni Alice na biro ito at nilublob siya sa tubig, hindi nila naabutan ang meteor shower, at si Duke ay nalungkot na hindi niya nagawang sabihin kay Alice ang kanyang nararamdaman. Hindi ito isang problema para kay Alice at sinabing subukan na lang ulit ni Duke sa susunod na 10 taon na meteor shower. Nag-aalala si Duke nang huminto si Alice sa pang-aasar sa kanya, pero natuwa nang malaman na may sakit lang ito. Pagkatapos gumaling, inanyayahan ni Alice si Duke na maglaro sa snow at ibinigay pa sa kanya ang isang scarf na kanyang ginawa. Sa labas, nawala ni Alice ang isang hikaw na galing sa kanyang ina. Naghanap si Duke at nawala ng malay sa lamig. Isang batang nag-transform sa isang babae na tinulungan siyang magising. Siya si Cuff, isang witch, na tumulong kay Duke. Pinakita ni Cuff ang nawawalang hikaw at nagpakilala at sinabi na hindi siya nagtitiwala sa mga tao dahil ito ang pumatay sa parents niya. Sinabi rin na maaaring alam ng kaibigan niya ang curse ni Duke. Habang kinukwento ni Alice ang pangyayari na nahawakan siya ni Duke nang ipagtanggol siya nito, sinabi niya na para siyang snow fairy sa snow. Bumisita si Viola at sinabing kailangan matutunan ni Alice ang pagpapakita ng cute face. Ngunit master na ni Alice kung paano magpa-cute kay Duke, samantalang si Viola ay nahihiya at nagkamali ng magpaka-cute kay Rob. Inamin ni Viola na inggit siya sa suporta kay Duke sa kabila ng sumpa nito, at ipinapaalala kay Duke na hanapin ang lunas. Dinala ni Duke si Alice sa ice skating kung saan nakilala nila si Zane, isang magic user at kaibigan ni Cuff. Sumali sila sa ice skating, kung saan nagkaroon ng selosan si Duke at Zane. Plano ni Cuff na dalhin si Duke sa Witches' Sabbath para hanapin ang nagsumpa sa kanya. Si Viola ay nanatili sa kwarto ni Alice, kung saan nag-usap sila tungkol sa pag-ibig at ang kagustuhan ni Viola ng isang mas matandang ate. In-advise ni Alice si Duke na mas bigyang pansin ang kanyang kapatid.
Napagtanto ni Duke na sobrang dami na ng halaman sa kanyang hardin. Gamit ang sumpa, pinatay niya ang mga hindi kailangang halaman at ginamit ang mga bulaklak para gawing korona para kay Alice. Isang pusa ang kumuha ng damit ni Alice habang naliligo, kaya't napilitan siyang magsuot ng coat ni Duke at nagbigay ito ng pagkakataon para asarin siya. Nasaktan si Alice nang masira ang kasuotan na gusto ni Duke. Dinala sila ni Nakaf at Zane sa Witches' Sabbath, kung saan nagkunwaring mangkukulam sila. Nabigla si Duke sa 5 minutong pulong. Si Dale, leader ng Sabbath ay nagsabi na isang beses palang nakilala ang ina ni Alice at nakita si Duke noong bata siya. Ayon kay Dale, patay na ang mangkukulam na nagsumpa kay Duke, ngunit hindi sigurado kung maaalis ang sumpa. Sinunog ni Dale ang kanilang kasuotan, para sila ay lumisan na. Tinulungan naman sila ni Zane at Cuff dahil may potential si Duke. Determinado si Duke na hanapin ang lunas, patuloy sa kanyang paglalakbay sa kakaibang mundo, at nagiging mas matapang sa harap ng hamon. Pinili ni Alice ang isang kawali sa witch upang subukan ang potion na nag-aalis daw ng sumpa, ngunit hindi ito yumepekto. Pinag-perform ni Alice si Duke ng kanta na kayang magpagaling ng sumpa kapag ito'y na-perform ng perpekto. Natapos ni Duke ang kanta, natanggal ang sumpa ng isang multo kahit na dinidistract ng multo si Duke sa paraan na pang-asar kay Alice. Natutunan naman ni Duke ang suspension bridge effect kay Viola. Sa isang insidente, muntik na niyang masira ang isang bulaklak ni Rob, ngunit natagpuan ang ninakaw na alahas ng kanyang lola. Masaya si Rob dahil nahanap na ang alahas na ninakaw ng maid noon sa kanila na nakalagay sa ilalim ng flower pot. Sa panaginip, sinubukan ni Duke at Alice ang paghuli ng kuneho, ngunit hindi natuloy ang kanilang halikan bago magising si Duke. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang kanilang pagtulong at pagmamahalan sa isa't isa. Pinakiusapan ni Cuff si Duke na turuan siya magbasa't sumulat upang ma-impress si Zane. Si Walter, ang kapatid na lalaki ni Duke, ay galit sa kagustuhan ng kanilang ina na si Duke ang maging tagapagmana at sa paboritismo ni Viola kay Duke. Nagkita si Viola at si Cuff sa mansyon ni Duke, at sinubukan nitong hulihin si Cuff bilang intruder, na nagdulot ng nakakahiyaang sitwasyon nang makita siya ni Rob. Dahil sa bagyo, naalala ni Alice ang kanilang unang pagkikita ni Duke noong mas bata pa ito at labis na nalulumbay dahil sa sumpa. Sa kabila ng unang pagtanggi ni Duke, hindi iniwan ni Alice ang kanyang kaibigan. Hinamon ni Duke na linisin ang silid sa loob ng 3 araw o mawawalan siya ng trabaho. Sa isang gabi, nagawa ito ni Alice. Dala ng galit, tumakas si Duke at malapit na mamatay sa lamig, si Alice ang naghanap at nagsermon sa kanya. Pinigyan siya ni Alice ng rason para mabuhay, at unti-unti na pagtanto ni Duke na unti-unti na siyang umiibig kay Alice. Sa Christmas party ni Duke, nagdesisyon si Viola na regaluhan si Rob ng panyo. Sinundan ni Walter si Viola, nagpapanggap na driver. Aamin na si Zane ngunit hindi alam ni Zane kung narinig ito ni Cuff dahil mukhang tulog ito. Nahulog ang regalo ni Viola, at kinuha ito ni Walter ng palihim. Nag-disguise si Walter bilang Santa Claus, ngunit nahuli siya ni Cuff. Masaya si Duke na makita si Walter pagkatapos ng mga taon. Nag-usap sina Walter at Duke tungkol sa unfairness. Nilutis ni Duke ang alitan ni Viola at Cuff tungkol sa regalo kay Rob. Nagtaya si Walter kay Duke na ang unang makakahanap ng lunas sa sumpa niya ang magiging tagapagmana, natagalan si Walter makalabas dahil sa nyebe. Pagkatapos ng party, kinukukit ni Alice si Duke na humingi ng halik sa ilalim ng mistletoe. Nagdulot ng pag-alala kay Duke sa unang pagkakataon na sinabi niya kay Alice na siya'y iniibig niya. Sa panaginip, naalala ni Alice ang kanyang ina, si Sharon, na dating kasambahay ng ina ni Duke noong siya'y bata pa. Napapansin ni Viola ang galit ng kanilang ina dahil absent sila sa hapunan sa Pasko. Inutusan ni Zane si Cuff mag-shopping. Nakuha ni Cuff gawin ang shopping ngunit halos masakta ng isang batang magnanakaw, kaya't nagbalik loob si Zane upang iligtas siya. Nahihirapan si Duke sa pagtulog kaya't nagpasya si Alice na matulog sa kama niya.
Ngunit lalong nagka-insomnia si Duke dahil sa pagtulog ni Alice ng hubot-hubad. Nagtanong siya tungkol sa kanyang ina at sinabi ni Duke na aalis siya sa pamilya kung sakaling paghiwalayin sila ni Alice. Nababahala si Alice na isang araw ay mapipilitan si Duke na pumili sa kanya o sa kanyang pamilya. Humiling si Duke kay Alice na kumanta habang siya'y tumutugtog ng The Owl and the Pussycat sa piano, ngunit pareho silang nadala ng hiya. Umalis si Alice papunta sa kanyang kwarto, nadidismaya sa kabila ng kumpiyansa ni Duke, malamang na paghihiwalayin sila kapag nawala na ang sumpa niya. Natagpuan ni Viola ang talaan ng isang kasambahay sa mansyon ng pamilya at ipinakita ito kay Duke. Sa talaan, nadiskubre ni Alice na dalawang mangkukulam, sina Dave at isa pang kasama niya, ay bumisita sa mansyon noong muling sumpaan si Duke. Pinasa ni Zane ang mensahe kay Duke na dapat niyang iwasan ang lahat ng mangkukulam. Nang hulihin si Zane ni Duke habang sinusunog ang talaan, nagkaroon siya ng panghihinayang at ibinalik ang natitirang piraso. Si Dave ay nasisiyahan na wala na ang talaan, at sa lihim, ipinakita niya kay Sharon na nasa loob ng kabaong, ngunit hindi tiyak kung buhay pa o natutulog. Si Duke ay nagulat nang makatanggap ng sulat mula sa kanyang ina na nagtatawag sa kanya para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakipag-usap si Duke sa kanyang ina, si Gerbera, at iniutos nito sa kanya na matulog at pag-usapan ang lahat kinabukasan. Labis siyang nagulat nang sabihin ni Viola na maganda ang mood ni Gerbera. Nagkamali si Gerbera, isinama si Alice kay Sharon, ang kanyang kaibigang yumao, at bigla siyang nagkaroon ng damdaming emosyonal. Dinala ni Viola si Duke sa hardin kung saan siya sumpa ng isang mangkukulam na hindi siya magmamahal at hindi siya mamahalin ng sinuman, at mabubuhay siyang malungkot. Iniutos ni Gerbera na pumili sila ng tagapagmana bago pumanaw ang kanilang amang may sakit, at binigyan si Duke ng hanggang tagsibol para mabawi ang sumpa. Nangako si Duke ng pagmamahal kay Alice sa harap ng lahat, ngunit tinutulan ito ni Gerbera. Nilabanan ni Duke ang ina, inaakusahan siya nito na itinuturing ang kanyang mga anak na ari-arian. Sa lihim, ikinararangal ni Gerbera ang tapang ni Duke. Inikwento ni Duke kay Alice ang kaganapan, patunay ng kanyang pagmamahal. Hinihintay ni Alice na makatulog si Duke bago sabihing mahal din siya nito.